Hi guys, good morning. Ito nga pala yung tutorial natin para dun sa crack natin ng Crisp. Ito yung mga kailangan natin. Kailangan natin tong WinRAR. Sisend ko yung link niyan sa inyo. Download lang natin. And then ito, click natin siya after natin ma-download para ma-install natin. Ayan, install. Tuloy-tuloy lang natin, okay. And then done. After nyan, ang kailangan naman natin is Discord. Ito, download lang din natin yan. And then kailangan natin mag-sign up. Kasi dito natin kukunin yung file natin ng Crisp. So let's say naka-download na kayo ng Discord nyo. And then nakapag-sign up na rin kayo. Ito yung pinaka-dashboard ng Discord. Para tayo makasali dun sa channel na Global Software, kailangan natin gamitin yung invite link. Pwede tayo dito sa add a server. Ito, hanapin nyo lang tong plus na to sa gilid. Add a server. And then, join a server. Tapos, paste natin dito yung invite link na ibibigay ko sa inyo. And then, join a server. Since nakasali na ako dito sa join a server na to, wala na mga kung ano-ano lumabas. Pero sa inyo, meron yan. Tapos, follow nyo lang yun. Magigets nyo rin yan. Then, click tayo dito sa Crisp Crack. Ito na siya. Da-download natin tong latest na Crisp ito. Pero kailangan muna natin makasigurado na naka-turn off yung antivirus natin. Ito yung antivirus na default ng Windows Security. Tapos virus and threat protection. And then virus and threat protection settings, manage settings. Tapos off lang natin tong real-time protection. Ayun na, kailangan natin makasigurado talaga na turn off yan yung antivirus. Or else hindi gagana yung pagka-crack natin ng Crisp. Tapos balik tayo dito, download natin siya. In case naman na iba yung yung antivirus nyo or meron kayong third party software na gamit, alamin nyo lang kung paano ito turn off yung antivirus na yun. Tapos ito na yung download natin, show in folder. Tapos right click natin siya and then hover natin sa WinRAR. Tapos dito tayo sa extract to Crisp v2.2.44. Gagawa siya ng folder niya. Ayan. Ito pwede na natin i-delete tong itong file na to yung naka-zip after natin ma-extract. Ayan. So ito yung pinaka-file natin. And then naman next na i-check natin is yung naka-install mong Crisp. Kailangan natin yun i-uninstall. Punta tayo dito sa control panel. Uninstall a program. Hanapin mo lang yung Crisp mo. Tapos uninstall. Ayan. And then install na natin tong dinownload natin. Ayan na siya, nag-open na siya. Pero wag na muna tayo magsa-sign in. Ang gagawin natin, i-quit natin siya. Tapos double check natin kung na-quit na ba talaga. And wala na siya dito. Next is, pindutin natin itong Crisp Crack. Open natin. Tapos, more info. And then run anyway.
na siya. Click lang natin ito ng mga 5 times. Ayan. 5 times kasi minsan kapag isa lang hindi nagana yung ano eh, yung crack niya. And then try na natin. Open natin yung crisp. Kailangan naman natin ngayon mag-sign up ng bagong account sa Crisp. Ngayon, pilitin natin to sign in. Tapos, kailangan natin ng new email. Ang ginagawa ko para hindi ako gawa ng legit na email. Kasi hassle talaga yun eh. Pumunta ako dito sa website na to, fake email generator. Bibigay ko sa inyo yung link nito. Sobrang solid nito. Ayan, mga dami email siya. Kakopy lang natin siya. Wait lang, re-refresh ko lang para mawala itong ginawa ko kanina. Refresh lang natin siya. Pwede ka dito mamili ng emails. Ayan. Pwede natin siyang gamitin dun sa pag-sign up. Balik tayo dun sa sign up tab ko ng Crisp. Ito. Paste ko lang siya dito. Ayan na, nag-send na siya ng code. Balik tayo dun. Nagsisend yan dito ng code. Okay. Ito na yung code natin. Ito, antayin lang natin to. Minsan pag sobrang tagal, ang ginagawa ko dito, pinipindot ko tong Crisp ulit. And tapos try again. Tapos may lalabas dyan dito skip. And skip this step. Burayin na natin to para hindi magulo. And then open natin yung Crisp. Specs na natin yan. Setup later. Malalaman nyo tong Crisp nyo na naka-crack na kapag ganito na siya. Malagay crack. Tapos, dapat frozen lang siya dito sa 90 minutes. Minsan, nakalagay dito, kunyari nakalagay dito, days left, 7 days. Ibig sabihin nun, hindi gumana yung yung pagka-crack mo. Kailangan mo ulitin yung process. Kasi dapat ganito talaga nakalagay. Daily 3 minutes, 90. Tas frozen siya. If ever na gano'n na daily, na days left, nakalagay, days left, 7 days. Ulitin mo yung process mo nun. And then, eto, nagdalag yung PC ko. Yan. Eto, make sure lang natin na naka-off yung install updates. Ayun. Ayan. Okay na. O mga bata, kaya huwag kayong mawawala hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!